Isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapabot sa inyo mga giliw kong mga kapaglapit kay Kristo. Kumusta na po kayo? Ako po yung umaasa na kayo po ay nasa pinakamagandang kalagayan ng inyong buhay. Pero kung hindi man, mahalaga tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Bueno, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay patuloy na tatalakin na ng ating nakatakdang aralin. Pero check ko lang muna ha. Ay mag-confirm sa inyo wala. Basta dito po sa aking kinalalagyan ay maayos po ang audio. Ay tuloy na po tayo. Kalagayan yung buhay. Oo, so sa tingin ko okay naman na po. So I hope na ganun din. Maayos din ang dating ng audio at video sa inyong kinaroroonan. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos. Muli po ngayon nagpapasalamat at patuloy na nagpupuri sa iyong kamanal-banalang pangalan. Ngayon ay sama-sama na naman kayong mag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa, patuloy kaming tingnan sa dalisay, sakdal at banal na katwiran ng Heso Kristo upang ang aming pagdulog ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Patuloy din pong pangunahan ng banal na Espiritu ang aming gagawing pag-aaral. Hindi lang maghangad ng liwanag, kundi higit sa lahat anumang matututunan naway magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po sa kasiguruhan ng ang dalangin na inyong pinakinggan kapag tinihiling po namin ng lahat, alang-alang sa pangalan ng aming Heso Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, muli po akong nagpupuri sa Panginoon at syempre, nagpapasalamat din na kayo patuloy yung nakakasama. Saan mang dako po kayo ng mundo naroon ngayon, maraming salamat at muli ko kayong makakasalamuha dito po sa ating munting palatuntunan paglapit kay Kristo. Okay, so tayo po ay papasok na sa halos pagtatapos ng ating hindi lang quarterly, kundi ng atin pong taon, no? 2025, patapos na rin. Tayo po ay nasa 11th week ng ating pag-aaral sa Book of Joshua at ang pamagat nga po ay Living in the Land. At sa atin pong mga pagtalakay nitong mga nakarang araw ay atin pong sinisikap na kunin ang magagandang aral, may kinalaman sa kung papaano may iwasan ang kaguluhan at kung papaano magkakaroon ng tinatawag na unity o pagkakaisa sa loob ng iglesia. And without further ado, mga minamahal kong kapatid, nandito po sa ating pag-aaralan ngayon ang mga prinsipyo kung papaano po mananatili at patuloy na magkakaroon ng kapayapaan at unity o pagkakaisa sa loob po ng iglesia. Dito sa Joshua chapter 22, 30-34, sabi dito, how does this incident give us some insights into conflict resolution and ways of ensuring the unity of the church? Ayan po, ha? Kung may mga nabanggit din i-compare po yung mga talata o atin daw pong paghambing-hambing, yung mga talata na makikita rin sa Psalms 133. John 17:20-23. Ito po yung sinasabi, John 17:17, ano? Ito yung sabi po ng mga scholars, ito ang totoong Lord's Prayer. Bakit po? Ang Panginoon mismo ang nananalangin para sa kanyang mga alagad na sila na sila'y magkaisa. Kung papaanong ang Ama at ang Panginoong Hesus ay iisa, sabi, ganun din ang gusto niya mangyari saan po. Magkaroon ng pagkakaisa ang kanyang ang kanyang mga alagad. And syempre dito po sa 1 Peter chapter 3, 8 and verses 8 and 9. So basahin natin yung basahin po natin yung verse 30, verses 30-34. Ang sabi po ay ganito. Narinig ni Pinehas at mga pinuno ng mga angka ng Israel na kasama niya ang sinabi ng mga lipi ni Reuben, Gad at Manasis at nasiyahan siya. Ano ba yung mga kapatid? Balikan natin. Ano ba yung sinabi ng mga dalawat kalahating tribo ng Israel? Sabi nila, kailan may hindi namin inisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang altar na pagsusunugan ng handog o pag-aalayan ng handog na pagkain butil o handog na pinagsasalusaluhan bukod sa altar ni Yahweh sa altar na nasa harap ng kanyang tabernakulo. So, ano ba ang dahilan? Ba't sila gumawa?
Sabi ganito, mga kapatid, para alam ng alam ng mga. Kasi, tingnan mga kapatid, no, nahati, yung 9.5 na yung 9.5 tribes ay nasa kabilang bahagi o nasa kanluran, nasa west side ng Kanaan. At ang dalawat kalahating tribo, which is kalahati ng tribo ni Manasseh, ay yung kay Reuben at yung kay Gad, ay nandito po sa parting silangan. Mga minamahal kong kapatid. So, nung magkahiwa-hiwalay po sila, nung ipagkaloob yung lupain na para sa kanila, sapagkat pinauwi na sila doon ni Joshua dahil yun yung lupang nakatalaga sa kanila, ay nagtayo po sila ng altar. Mga kapatid, at hindi ko na ipipreempt dahil dito makikita rin natin may makikita rin tayong lesson para maiwasan, umpisang-umpisa, para walang gulo. Mga kapatid, para walang gulo, dapat itong mga prinsipyong ito ang ating gagawin. Anyway, muli ayun na nga, bigla silang nagtayo. Ito namang 9.5 tribo na nasa kanlurang bahagi, inisip agad nila na nagtaksil, tumalikod ang 2.5 tribo, kay Yahweh. At syempre kung sila nga naman ay tumalikod at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, pati sila madadamay sa salot na ibibigay ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid. Kasi naalala nga po nila yung pangyayari doon po sa sali ng mga kalalakihan doon sa pagsamba kay Baalpeor, at nakipagtalik pa sila sa mga Moabita. At ayun, ano po nangyari? Nagalit ang Panginoon at pinapatay niya yung mga Israelitang gumawa noon. Mga minamahal kong kapatid. At meron pang isang Israelita na napagtalik sa isang Midianita at doon po ay pinatay. At nung patayin yung may kagagawa noon, doon napigil at tumigil ang galit ng Panginoon. So ayaw na nilang maulit. Ayun nga, biglang nakita nila, bakit nagtirik ng ito namang mga kapatid, no? Katulad na ating napag-aralan ng mga nakaraan, hindi man agad sila nagtanong-tanong, nagkaroon agad sila ng judgment. Mga kapatid. So, ayan Kaya, sabi dito sa pagpapatuloy, bakit nga ba sila nagtayo? Itinayo namin upang maging bantayog para sa amin at para sa inyo. Ayun, di naman pala sa pagsamba sa ibang Diyos ang dahilan. Ba't sila gumawa ng bantayog o altar? Kundi para para sa atin at sa mga saling lahi, upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasalusunod. Sa ganon ay hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak na wala kayong pakialam kay Yahweh. Yung mga kapatid, no? Kasi nga, nasa magkabilang panig sila. Diba? Silangan kanluran. Kumbaga, magkaibang panig sila. Siyempre, pagtagal ng panahon, magkakaroon na ng ibang henerasyon, minabuti nitong mga nabubuhay nung panahon na yun na magtayo ng palatandaan. Magtayo, kumbaga, sabi na nga natin, bantayog, memorial. Para katibayan na hindi kami hindi kami dayuhan sa inyo. Hindi kami taga ibang lupa, hindi porke nasa south kayo nasa south kayo, nasa west kayo at kami nasa east. Kayo ay nasa kanluran, kami nasa silangan, wala tayong koneksyon. O hindi tayo magkaano-ano. Yun po ang purpose kung bakit itinayo ang bantayog. At eto na nga, nagpapaliwanag na, sabi dito, kaya't sinabi ni Pinehas, nasiyahan siya nung marinig yung reason kung ba't sila nagtayo ng bantayog. Sinabi sa kanila ni Pinehas na anak ng paring si Eleazar, alam na namin ngayon na kasama natin si Yahweh sa araw na ito. Hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh. Iniwan ni Pinehas ang mga pinuno ng mga angkan, ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead.
nagbalik na sila sa Kanaan at iniulat sa buong Israel ang pangyayari. Natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusop at pagwasak sa lupain ni Gad at Reuben. Oo nga, kasi nung mabalitaan nilang di ba? Nagtayo ng bantayog itong 2.5 tribo. Sino na ngayon, ulitin ko lang uli. Kalahati ng tribo ni Manases, yung buong tribo ni Reuben at buong tribo ni Gad, no? Talagang gusto agad nilang girahin. Yun agad ang nila, lusubin, no? Ay tingnan natin itong nila mga kapatid, no, nung marinig nila yung balita, sabi nila, pagkarinig nito'y nagtipon-tipon sila sa cielo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Marinig nila. Yun agad ang kanilang inisip, digmain. Mga minamahal kong kapatid. So, ang sabi ng ating pag-aaral, ano ba yung ibinibigay na lesson ito sa atin para kung merong bumangong gulo ay maiwasan ang tinatawag na O kung may isyong bumangon, anong dapat gawin para hindi magkagulo? Mga minamahal kong kapatid. So, natin baka may mga comment na kayo dito tungkol sa ating topic. So wala naman, tinitingnan ko. Anyway, good evening po sa inyong lahat Namaya na po tayo mag-shoutout. Okay? So unang-una, sabi dito, when things go wrong or seem to go wrong, ito na, mga sinana. Kung ang mga bagay-bagay ay sabi nga ayan na, kakagulo na. O magkakagulo pa lang, the best thing to do is to communicate instead of suppressing our observation until they explode. It is good for God's people not to remain indifferent when problems seems to arise. Mga kapatid, no? Ayun na nga. Bago magkagulo, katulad nito, gusto agad gerahin. Gusto agad makipagdigma. Mga minamahal kong kapatid. Hindi pa nga inaalam. Dapat sabi dito ay ay mag-communicate instead of sa halip na kausapin yung puro tamang hinala. Yung puro tamang hinala, ayun tuloy. Dahil sa hinala nga lang talaga. Di ba? Puro nakita lang, narinig lang na nagtayo ang sabi dito ng nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Reuben, ni Gad at Kalan ng isang altar sa hangganan ng Kanaan bago tumawid ng Hordan. At isip nila yung altar ay itinayo para paghandugan ng mga handog para sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya, nang nalaman nila to, gusto agad nilang gusto agad nilang digmain. Digmain. So kung may kung may tamang hinala, sa halip na puro hinala, kausapin na. Yun ang kausapin na. Pero may isa pang napakagandang rito. Maging lesson learned ito Maging lesson learned ito sa atin. Sabi po ng ating lesson. Of course, the Transjordanian tribes, itong mga nasa silangang bahagi nga, Ilugordan, ayan po. Communicated their intent of building an altar, the whole issue could have been avoided. Ayun, Kaya mga kapatid, ito yun Ito yun. Madaling salita, lalong-lalo na. Hindi na, kahit programa ng church. Kahit na maganda yung panukala mo, kahit sa tingin mo makakatulong ito sa church, huwag kang bara-bara. Huwag kang bara-bara. Bago mo gawin, mas maganda na inkonsulta mo na. Parang ganito lang yan. Halimbawa, ito lang masasabi kong concrete example. Halimbawa, syempre, sa church, hindi ka naman na may-ari ng church. Kahit pa sabihin mong ikaw ang head elder dyan. Hindi porke ikaw ang head elder. Ikaw lagi masusunod. Tandaan mo, head elder ka, nandyan ka para mag-manage ng maayos, i-manage ng maayos ang iglesia.
Di ba? Kaya kahit sa tingin mo maganda rin po, kahit sa tingin mo maganda yung plano na nais mong gawin. Ha? Ikonsulta mo na. Huwag mong sarilinin kasi head elder ka nga pero hindi ka nagmamay-ari ng church. Di ba? Oh. Pag-usapan. Sa atin, lalong-lalo na sa ating tinatawag na leadership. Di ba? Sa loob ng church, meron tayong, ayan, church board. Di ba? Diyan yung church board. So, kahit maganda yung plano, pag-usapan muna. Huwag yung bara-bara. Huwag yung, di ba? Kasi kahit na maganda, kung lalong-lalo na kung talagang ito'y may maapektuhang iba na hindi mo naman solong-solo, mga kapatid, lalo na kung sa usapang iglesia, mas maganda na kahit anong kaganda ng plano, wag mong ipaparamdam sa iyong mga kapatid dyan na naghahari-harian ka. Di ba? Mas maganda na yung ikaw, kaya head elder ka. Mas maganda, alam nyo, mas iibigin tayo ng mga kapatid na tayo na nga yung may pinakamataas na posisyon. Pero hindi tayo nag-uugaling boss. Kasi sa to lang, di naman tayo boss dyan eh. Lalong-lalo na sa usapang iglesia, ha? Tayo po, kung tayo yung mga officers ng church, tayo po yung mga servant leader. Tayo po yung mga servant leader. Hindi po tayo mga employer. Hindi tayo mga may-ari ng kumpanya. Servant leader po tayo. Di ba? Kung may mga project na gustong gawin, kahit maliit na proyekto, laging ikonsulta. Di ba? Yun ang yun ang isa sa magandang lesson din dito. Sabi nga, diktador ang tawag sa ganung head elder. Tama, kapatid na Utloy, Kuya Utloy. Di ba? Tama naman. Maikonsulta. Masibigin ka ng mga kapatid di ba? Masibigin ka ng mga kapatid na ikaw yung pinakamataas ang posisyon, pero makikita yung iyong kapakumbabaan. At hindi ka, tama sabi ni Kuya Utloy, Edwin Lidona, wag tayo maging diktador. Kasi, lalong-lalo na tayo, mga kapatid, ako po ay matagal ding member ng church board, minsan iniisip ko yung idea ko, napakaganda. Pero pag pinag-usapan sa church board, meron pa palang mas maganda doon sa pinaplano ko. Mga kapatid, kasi hindi tayo all-knowing, Hindi all-knowing. Baka nag-assume lang tayo. Pero kahit pa nga ulitin ko, kahit na nga, sabi ng napaka kumbagay, walang maipipinta sa yung iniisip na gustong gawin. Mas magandang ikonsulta mo para hindi magkaroon ng bahid ng pag-aalinlangan, yung ibang mga kapatid, para hindi magkaroon ng tamang hinala. Ano ba yan? Kapatid, to namang na to, So, ayan, mabutit nandyan pa rin kayo, mga kapatid, salamat. Ulitin ko lang, para hindi magkaroon lagi ng tamang hinala, yung mga kapatid, mas magandang maging open tayo. Lalong-lalo na, kung iisip natin, kabutihan ng church, maging open tayo. Mas maganda na yung hindi tayo paghinalaan. Di ba? Mas maganda na yon na hindi tayo paghinalaan. Kaya maiwasan na rin po, maiwasan yung gulo, ng una hindi ka tamang hinala, at syempre, mas maganda, ulitin natin, mas maganda, bago gawin isang bagay, lalo na kung ito'y pang maramihan o pang kalahatan, usap na muna. Mga kapatid, alam nyo na yung sinasabi ko, Kaya kung ano man yung mga proyekto nyo dyan sa loob ng iglesia, maganda po yan. Pero mas maganda na kung gagawin yan ay gagawin ng may pagkakaisa. Di ba? Pangalawa, sabi dito, even if one is convinced about their judgment, do not jump to hasty conclusion. Ayan. Isang napakagandang prinsipyo ng makukuha natin, mapulot natin aral. Kahit pa nga sa kumbinsido ka, maaring
maaring tama yung nasa isip mo. Huwag ka kaagad huwag ka kaagad gumawa ng mabilisang paghatol. Katulad nito, nung gusto nila gusto agad nilang digmain. Di ba? Gusto agad nilang digmain. At ang sabi dito, mga minamahal kong kapatid, the West Jordan tribes were quick to believe the rumor that reached their ears and draw the false conclusion that the East Jordan tribes already had apostatized. Sabi nga, kala nila kala nila tumalikod na. Kumilala na ng ibang Diyos. Kumilala na ng ibang Diyos ang kanilang 2.5 katribo o kalahi. Mga minamahal kong kapatid. So, pangatlo, talk about the real perceived problems before you act on your conclusions. Ayan na. Ulit-ulitan natin yon. Usap muna. Kaya, ba? Maiwasan yung At sabi ko nga sa inyo ng mga nakarang araw, kahit pa nga totoong-totoo yung hinala mo at yung hinala mo, confirm, hindi na hinala. Talagang confirm. Yun na siya. Di ba, ano po yung prinsipyo, mga kapatid? Ano po ang prinsipyo? Sa chapter 18 ng Matthew, kung isang kapatid ay nagkamali, kausapin. Pag ayaw makinig, magdala ng testigo. Ayaw makinig, magdagdag ng testigo. Ayaw pa rin makinig, bigyan ng huling Bigyan ng huling pagkakataon. Di ba? At kung ayaw na talaga, doon na gumawa ng doon na gumawa ng action. Hindi pa nga sigurado, may conclusion ka na. Mga minamahal kong kapatid. So, maiiwasan po yan, mga kapatid, maiiwasan po yan kung mag-uusap muna. Katulad nitong tulad nitong ating pinag-uusapang tawag dyan, pangyayari. Ang kagandahan lang dito naman mga kapatid, lesser evil, ito na, nandun na at least bago nila, hindi naman agad sila pumatay. Kundi kinausap muna, binigyan pa rin ng chance. Pero mas maganda talaga, hindi muna sila tamang hinala, kinausap muna. Yung wala muna silang konklusyon. May konklusyon Pero mabuti na lang, lesser evil, nakapagpigil pa rin. Diba? Nakapagpigil pa rin. Okay, so parang may problema yata yung ating Okay po ba? Dating ko sa inyo, kumikilos po ba ako? Maayos naman po ba yung audio natin, yung video natin? Maayos naman po ba? Parang... okay. Salamat po sa mga reactions, Okay. So, sabi dito, number 4, be willing to make sacrifice in order to achieve unity. Yan ang tama, no? To alam nyo po, maraming hindi pagkakaunawaan na masusolusyonan talaga kung merong gusto magsakripisyo. So, be willing. Salamat, Tita Evelyn Garcia. Be willing to make a sacrifice in order to achieve unity. Mga kapatid. Sabi po sa verse 19, tingnan, sabi sabi nitong mga nasa west side, sa kanlurang bahagi, sabi nila, kaya't kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsamba sa Kanya, tumawid kayo sa gawin namin sa kinaroroonan ng Kanyang tabernakulo. Doon na kayo manirahan. Huwag lamang kayong magtayo ng ibang altar maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos sapagkat iyan ay paghihimagsik laban sa Kanya at sa amin. Mga kapatid, ayan alam nyo, mga minamahal kong kapatid, ito naman ang isa sa magandang aral o prinsipyo na ating mapupulot dito. Isa sa magiging bahagi ng solusyon sa problema ay kung tayo ay palaging handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng ating kapwa mananampalataya. Diba? Hindi yung, pinili niyo, di dyan kayo, bahala kayo. Diba? Hindi po yun. So, kung meron tayong
kung meron tayong itutulong. Kung meron din lang naman, kaya tayong ibigay para mas makabuti sa ating sa ating mga kapatid. Hindi lang sa iglesia. Kahit sa community kung saan tayo nakatira. Hindi magiging pabigat sa atin at hindi magiging kawalan sa atin na tayo'y maging na tayo'y maging mapagbigay. Lalong-lalo na kung meron din naman talagang ibibigay. O, di ba? Sa madaling salita, isa sa pinaka mahalagang ingredients o sangkap ng pagkakaisa ay kung ang ating isip at puso ay merong tinatawag na kaisipan ng pagsasakripisyo. Ay, Pastor Joel Modeo, I miss you, I love you, Pastor. Binati na kita, baka umalis ka na Nasa Espanyola ka, Pastor, ngayon. Salamat po. Di ba? Dapat laging yung handa tayong magsakripisyo. Para sa kapakanan, para sa kabutihan ng para sa kabutihan ng bayan ng Diyos. O kahit na, ulitin ko, sa ating community. O, di ba? Ating community. Naalala ko itong ating president ng South dati, isa lang, North Philippine Union Conference, si Pastor Jerry Cahobe. Si Pastor Jerry Cahobe. Nagplano siya ng crusade. Akala ng mga elders, ay hihingi si Pastor Jerry Cahobe ng hingi ng budget sa church si Pastor Jerry Cahobe. Presidente ngayon South Philippine Union Mission. Basta itong nahati na kasi, di ba? Bakit ko alam? Ay witness ako. Dahil ako ang pinili nilang speaker crusade namin ito sa Angono. Way back, hanggang yung taon, alam ko pa, February 2003. District pastor siya dyan sa distrito na yan. Nung mag-usap-usap, sabi agad ng mga elder, Pastor, ay magkukrusade tayo. Wala naman tayong budget. Saan tayo kukuha? Sabi ni Pastor, may Pastor Jerry may Pastor Jerry Cahobe. At sino naman nagsabi sa inyo mga kapatid? Nahihingi tayo ng budget sa church. Sabi ng mga elders. Kasi elders council muna yung meeting. Saan tayo kukuha ng budget, Pastor? Alam nyo, naalala ko talaga, hindi ko talaga malimutan yung ginawa na ni Pastor Jerry Cahobe. Dinukot niya yung kanyang bulsa. Tapos, yung kanyang pitaka. Dinukot yung kanyang bulsa. Dinukot yung pitaka sa bulsa. Tapos yung kanyang pitaka, meron pong 1,000, dalawang tig 500. Sabi ni Pastor Jerry, hinugot yung 500. 1,000 ang pera, hinugot yung 500. Nilagay doon sa lamesa. Sabi niya, ayan, sige. Itataya ko na yung 500. Tataya ko na yung 500 sa 1,000 na nasa pitaka ko. At bakit 500 lang ang ibibigay ko? Sabi ni Pastor Jerry, kailangan ko ring itira yung 500 dahil pambili ng gatas ng aking anak. Grabe mga kapatid, Hindi ka makalimutan yun. Alam niyo yung mga elders, nahiya. District pastor na nagpakita. Biro mo, kung hindi lang dahil sa panggatas ng anak, uubusin ni Pastor Jerry yung 1,000 Alam, sabi niya, mga kapatid, unawain nyo na. At baby pa kasi talaga yung, way back 2003, that was 22 years ago. Hindi pa pinapanganak yung bunso kong anak, si Dingding. Nasa tiyan pa. Hiyang-hiya yung mga elders
Ay, pastor pastor na ang bumunot, alangan tayo. Hindi. Alam niyo mga kapatid, by God's grace, sa totoo lang mga kapatid, by God's grace, alam niyo po, natapos ang crusade. Wala pong hinugot na kahit 5 sentimos sa budget ng church, sa kahit anong department. Nung makita ng mga kapatid, na nagsisimula ang crusade, nako mga kapatid, doon dumating yung iba't ibang pledges, pati yung mga pamerienda, makin yan, pati, alam nyo, talagang hindi bulag ang Panginoon. Hindi bulag ang Panginoon. Sa ating sa ating mga ginagawang kabutihan at pagsasakripisyo para sa Kanya. Alam nyo, kung ang lahat ng anak ng Diyos ay may pagmamalasakit at handang magsakripisyo sa abot ng kanilang makakaya para sa kanilang kapatid sa Panginoon. Nako mga kapatid, siguraduhin ko, hindi ko alam kung saan butas ng karayom dadaan si Satanas para magkagulo ang iglesia. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Kung lahat tayo bilang mga nag-aangkin na anak ng Diyos ay may puso't kaisipan na more than willing tayong isakripisyo yung mga bagay na kaya naman natin isakripisyo. Alang-alang sa kabutihan, ikatitibay ng bayan ng Diyos. Alam nyo, gusto kong isa sa mga paborito ko talagang talata, may kinalaman sa pagkakaisa ng pagkakaisa at pagkabutihan ng church. Ito pong nasa di ba? Ito pong nasa Ephesians chapter 4, di ba? Kung nasa Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. Tingnan nyo kasi mga kapatid, talagang dapat alam natin na kaya tayo nilagay ng Diyos sa loob ng iglesia, hindi para maging pabigat, hindi para maging liability, hindi tayo para maging asset at maging tagapagpatibay ng iglesia. Kung wala kang kaisipang magsakripisyo para sa... Mga kapatid, pakinggan nyo po ito, sabi dito, binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ebanghelista, ang iba pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. See? Ano sabi? Bakit ka inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan? Ginawa niya ito upang upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. See, mga kapatid, at walang paglilingkod, mga kapatid. Walang paglilingkod, whether you like it or not, accept or reject. Walang paglilingkod, na walang sakripisyong ginagawa. Mga kapatid, sa totoo lang, di ba? Lahat ng paglilingkod ay may pagsasakripisyo yan. Liban na lang yung mga magnanakaw na mga politiko. Oy, pasintabi Kaya sila naglilingkod kasi gustong makanakaw. Pero tayo, di ba? Di ba, Brother Dondon, di ba, no? Hindi ko nila lahat. May mga politiko na naglilingkod, hindi para magsakripisyo sa kanilang, kundi para makakurakot. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, purihin ang Panginoon, talagang may pagsasakripisyo. Di ba? May pagsasakripisyo. Talagang kabahagi yan ng ating buhay. Dapat tinanggap na natin yan. Tinanggap na natin yan. Bakit? Kung yung Panginoon nga natin, kung yung Panginoon nga natin ay nagsakripisyo, sabi ng Panginoon, wala namang estudyante o wala namang alipin na mas mataas kaysa sa kanyang pinuno o sa kanyang amo. Di ba? Kung yung ating Panginoon sinusundan ay talagang naging servant master. Mga kapatid, no? Servant master. Panginoon pero lingkod. At talagang, obviously, alam na natin kung anong sinakripisyo ng Panginoon para sa atin. Kung anong sinakripisyo ng Panginoon para sa atin. At isa sa kanyang talagang idinadalangin na ang kanyang mga alagad ay magkaisa. Tulad nila ng kanyang ama.
na isa o naiisa. Ha, mga kapatid? Oh. Ayan ha. Natin, by principle, sabi nung kung hindi kayo nasisiyan dito, pwede naman, lumipat na lang kayo dun. Di ba? Yun naman ang maganda, na kahit na nagtamang hinala sila, nasa kaisipan pa rin nila na gusto nilang mag-share. Handa silang mabawasan yung bahagi nila para lang sa ikabubuti ng kanilang sa ikabubuti rin ng kanilang mga kapatid. Ay, sana all, mga kapatid. Sana all. Amen po ba, mga kapatid? Ha? Amen po ba doon? Aba, kung ganyan lahat ng ating kaisipan, ewan ko lang, ulitin ko. Di ko lang alam kung saan butas ng karayom dadaan si Satanas para magulo ang bayan ng Diyos. Ha? At sa pagsasakripisyo, sa pagsasakripisyo natin para sa ating kapwa mananampalataya. Anong sabi dyan? Ano nangyayari? Ulitin natin, verse 12, ha? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Grabe, no? Mga kapatid, para sa ikatitibay. Oh, mga kapatid, gusto nyong tumibay ang katawan ng iglesia? Huwag tayong makasarili. Siyempre, ipoprito naman, sinasabi ayaw natin tumanggap ng blessing. Siyempre, gusto nating tumanggap ng blessing kasi kung di naman wala tayong tatanggapin, ano naman na mai-share natin? Oh? Pero yun na nga, kung tayo naman ay sure naman tumatanggap ng pagpala sa Panginoon, huwag tayong makasarili. Ha? Kasi inilagay tayo dito hindi para maging pabigat, kundi tayo hindi tayo maging asset, kundi tayo dapat maging hindi tayo dapat maging liability, kundi tayo maging asset. Mga kapatid, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang iglesia. Kaya, kung gusto natin talaga na tumibay ang iglesia o katawan ni Kristo, dapat handa tayong lahat. Nasa puso at isip natin ang kahandaan. Na kung kinakailangan magsakripisyo, magsasakripisyo po tayo, ha? For the glory of God. Amen, mga kapatid? For the glory of God. Ha? Eto na. Number 5, second to the last. Sabi dito, when accused falsely or rightly. Ito. Ikaw naman ay nakusuhan. Mapatama man yan o mali. Ha, mga kapatid? Ang sabi dito, give a gentle answer that turns away wrath. Di ba? Kahit pa nga nagkamali. Ha? Lalo naman yung tama. Kung tama, lalo di ka dapat magalit. Pero tayo naman, sa mga kapatid, sa totoo lang, tayo naman, kahit na tamang-taman, nasabi nga, tamang paraan naman. Di ba? Tamang paraan naman. Katulad na lang kung sinasabi, mga nakaraan pa na, sana kung magpapakain tayo ng manok, huwag yung pabugaw. Di ba? Kung pagpapakain, nalalapit talaga. Di ba? At ulitin ko, laging redemptive, ha? Hindi yung gusto natin lalong kung tama yung ating pinaghihinalaan. Lalo na kung mali. At tayo naman, halimbawa, kung tayo naman daw po ang napaghinalaan, ha? At mali nga yung kanilang hinala, maigi pa rin na sasagot tayo, magpapaliwanag tayo, at katulad sinabi ko sa inyo nakaraan, no? Pag nag-uusap, hayaan mo na magsalita yung huwag mo nang singit. Kumbaga, parang yun, di ba? Bigyan ng time, pag time niya. No? Para hindi mag-time niya, makinig lang. Makinig lang. Kaya nagkakagulo kasi hindi pa nga umpisa lang nung isa singit-singit na. Di ba? Singit-singit na. So hayaan mo nang magsalita. Tapos makapagsalita, napakinggan mo. Kung mali siya, sabihin mo pa rin ng sabihin mo pa rin ng may kahinahunan. Ulitin ko, yung naninita ka, hindi para mang-condemn. Di ba? Naninita ka para maayos. Hindi para, kailan nag-usap, lalong gumulo. Di ba?
Oh, kaya bigyan ng panahon ng isa't isa. Nagsasalita yung isa, mga practical na to, ha. Pag nagsasalita yung isa. Ha? Oh, at kung nakita na, syempre nabigyan ng pareho ng pagkakataon. Di nakita na kung ano talaga ang problema. Mas maigi pa rin na sa pag-uusap, sabi nga, ay dapat mahinahon pa rin tayo. Sabi dito, kaya when accused falsely or rightly, give a gentle answer that turns away wrath. Totoo. O kung nagkamali, tawarin niyo po ako. Inaamin ko po. Hindi yung mali ka na nga, wala na kayong tinitingnan kundi ang buhay ko, ah. Pakilaman yung buhay niyo, wag ako. Di ba? Di ba? Kung nagkamali, sabi nga ng chewing ko, si Uncle Hector Garcera, pag may naririnig kang mga chismis o sabi-sabi tungkol sa'yo, dalawang bagay yan. Kung hindi tama o mali yung kanilang sinasabi tungkol sa'yo, ba't ka magagalit? Hayaan mo. Kung totoo naman, lalong wala kang karapatang magalit. Tama po ba? Oo nga. Ay, nandiyan ko, ah. Kung hindi totoo yung sinasabi nila, hayaan mo na sila. Pananagutan nila sa Panginoon yun. At kung totoo yung kanilang pinag-uusapan tungkol sa'yo, lalong wala kang karapatang magalit. Ay, kung may punto, wait lang ha. Kahul na naman itong aso. Hey! Tigil! Tigil ka dyan! Aba! Oh. Lumalaban. Mga kapatid, pagpasensyahan nyo na muna, ha. Ngayon, anyway, patapos naman na tayo. Yung aso ng aking inaanak, iniiwan kasi nila, madilim. So, hingo na, ano rin yung aso, yung kahol ng kahol. Kaya, ayun. So, sige, mga kapatid. Patapos na tayo. To answer, sabi dito, an accusation with a counter-accusation will never lead to peace. Try to understand before attempting to be understood. Ayun, ang ganito. Try to understand before attempting to be understood. Diba? Tama. Abay, obviously, okay. Obviously, mga kapatid, tayo, pag may pinapaliwanag, di ba? Gusto natin, inuunawa tayo. Tama? Ha? Tama? So, isa sa mga prinsipyo para po hindi lumala, may gulo na, ha? Kami nang may gulo. Isa sa mga prinsipyo na itinuturo sa atin sa pangyayaring ito, ha? Para hindi mas lumala ang gulo, na nangyayari, ay mas maganda na matuto ka na munang ikaw ang mas maunang umunawa. Ha? Hindi. Natural. Sino bang ayaw unawain kung ano yung gusto mong... Ay, tayo, personally, di ba? Gusto natin na kahit nagkamali tayo, o lalong-lalo na kung tama yung ating posisyon, ha? Ay gusto natin na talagang unawain tayo. Di ba? Unawain tayo. What if, sabi dito, what if magkaroon tayo ng ganitong kaisipan? Gusto mong unawain ka, hindi kaya mas maganda na ikaw na munang ikaw na munang unang matutong umunawa? Di ba? Oh. Di ba? Kasi kung marunong kang umunawa, malamang, pag ikaw naman ang nasangkot sa gulo, malamang sa malamang, uunawain ka rin nila. Diba? So, wag kalilimutan, meron pa ring prinsipyo ang Biblia kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Diba? Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kaya kung naghasi ka ng pangunawa, malamang sa malamang, pag ikaw naman ang nalagay
Ha? Sa ganong sitwasyon, malamang sa malamang. Lalo't hindi naman ingrato yung mga taong napagkalooban mo rin ng iyong pangunawa, eh malamang sa malamang, uunawain ka rin nila pag ikaw naman ang nalagay sa ganong sitwasyon. Diba? Kaya sa madaling salita, may gulo o wala, dapat talaga yung ating espiritu, talagang laging handang handang umunawa. At the end of the day, at the end of the day, kung hindi tayo kinahabagan, kung hindi inunawa ng Panginoon ang ating mga sitwasyon, ewan ko lang saan tayo pupulutin. Alam na natin kung saan tayo pupulutin, di ba? Oh. So, grabe. Grabing pangunawa, grabing pagmamahal, grabing pagpapasensya. Kaya, by principle, be merciful as your Father in heaven is merciful. Ganda nitong ating ngayon, mga kapatid. Ganda nitong ating lesson ngayon. Ha? Grabe. Sana all talagang sana all talagang atin pong naisakabuhayan. Oh. And last but not the least, sabi dito, rejoice and bless God when peace is reestablished. Abay, sino ba naman? Dapat naman talaga. Di ba? Oh, syempre, pag naayos ang problema, dapat magbubunyi talaga tayo. Ha? Dapat magbubunyi talaga tayo pag naayos ang problema, mga minamahal kong kapatid. Ha? Oh, ani natin, no? Ha? Natuwa Sabi dito, natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusob at pagwasak sa lupain ni Gad at Reuben. Diba? Sa bagay, yung iba yata, masakit ang loob kapag walang problema. Gusto lahat, yung iba yata ay talagang pinanganak na, naging anak pa tayo ng Diyos kung ang hanap natin laging gulo. Pastor Joel Modeo, nandiyan ka pa po ba? Basta salamat uli baka kasi umalis tong ating pastor Oh. Ba? Rejoice. Oh. Kaya sabi dito, it is wonderful to see that the main Israel congregation experienced genuine joy when they learn about the true motivation of the 2.5 tribes. When they learned about, they were not so proud of their judgment that they could not admit they were wrong in making it. Mga kapatid. At least, nagkamali sila. Tinanggap nila ang kanilang pagkakamali. Hindi man sila syempre proud doon. Pero mahalaga, tingnan niyo mga kapatid, no? Sabi nga nung isang nasa ating dapat natutunang rito, kung sa argumento o sa mga hindi pagkakaunawaan, nakita mong mali ka. Nakita mong mali ka. Pinaliwanag naman sa'yo na maayos at talagang hindi lang mukha, talagang kitang-kita mo. Mali ka. Ay katulad nitong nakita nating sitwasyon. Buong chapter 22 ulit ng Joshua, basahin niyo po. Okay na matalo tayo sa katwiran. Napatunayan naman na mali ka. Okay na po, tanggapin na po natin. Tanggapin na po mali. At maging masaya tayo. Maging masaya tayo. Ako sa puntong ito, ay talagang mas ikatutuwa ko na nagkamali ako kasi kung tumama yung hinala ko, patay, salot silang salot na naman silang lahat. Diba? Kaya may may kasabihan nun na narinig ako. Mayor pa lang nun naging Senador Dick Gordon. Sabi na mas mabuti nang nagkamali tayo sa safe side kaysa naman nagkamali tayo sa danger side. Bakit niya nasabi yun? Kasi may hinula siya. Yung lahar, dadaan niya sa lugar na to kasi nung kasagsagan ng pinatubo at pagbuhos ng lahar, tigtang ulan. May sinabi si Mayor Gordon na dito dadaan ang lahar, dyan down direct, hindi naman doon dumaan. At least, yung mga tao, natakot, nag-alisan. Sinisisi siya ng iba. Sabi ni Mayor Gordon, mas maigi na nagkamali tayo at ligtas kaysa naman nagtumama na napahamak. Kasi ayaw mag-alisan. So, anong point ko? Yun na nga, mga kapatid. Diba? Yung mga Israelita, tamang hinala sila, mali ang hinala nila.
Pero natalo sila sa natalo sila sa kanilang argumento, pero at the end of the day, kinatuwa na rin nila. Kasi kung tama yung kanilang hinala, patay na naman. Masasalot na naman sila. Masasalot na naman sila. Di ba? Kaya ang sabi dito sa atin mga minamahal na kapatid, had the East Jordan tribes apostatized, the people of Israel would have applied the requirements of the covenant. Unity can never be an argument, sabi dito, to water down truth or give up on biblical principles. Tama ha? Ito naman. Pero may kinalaman naman sa yung ilo-lower mo yung standard, i-give up mo yung give up mo yung biblical principle. Ay, hindi pwede yon mga kapatid. Hindi naman pwede yon. Dito, church discipline should always be the last and not the first resort. After attempts of reconciliation and pastoral assistance based on God's word have failed. How different would our church look if these simple principles were consistently applied? Sorry. Bakit nga ba sinasabi ito? Kasi nga mga kapatid, whether we like it or not, pag may mga pasaway nga sa loob ng iglesia, meron tayong tinatawag na disciplinary action. Di ba? So kaya lang, totoo naman. Yung disciplinary action, dapat huling na po yun, huling remedyo na yun. Huling remedyo na yun. Pag ayaw na talagang makinig, ayaw na. Pag talagang ginawa na natin ang lahat. At muli papalala lang, nawa wag na talagang maging ugali ito. Hindi man na pag-usapan sa church, pero wala na, gutay-gutay na yung pagkatao ng kapatid. Gutay-gutay na yung pagkatao ng kapatid. Kaya ulitin ko, ako talagang sa iba, gutay-gutay na yun. Yung iba ba naman, gawan ba naman ako ng may anak daw ako sa labas sa Bulacan? So, may iba doon na May iba doon, naniwala na. Wala na, damage sa benda. Tapos malaman-laman, yung nagpapakalat na yung nagpapakalat na may anak ako sa Bulacan, siya palang may inanakan sa Bulacan. Di ba? 2007, gumawa ng kwento sa akin. Sumbong kila Kuya Johnson at kay Brother Jerry Sibilla dati. Nagsusumbong yung babae at lalaki. Nililigawan ko daw yung babae. Kamukat-mukat, bandang huli. Nagsumbong kay Kuya Johnson at kay Brother Jerry. Yung kapatid ng babae. Ay yung palang lalaki na nagsusumbong na nililigawan ko daw yung babae. Sila palang nakikitang nandun sa bahay ng babae. Diba? Kaya, maraming ganyan mga kapatid. So sana, bilang anak ng Diyos, maunawaan natin kung mga tagalabas yung mga chismoso-chismosa. Pero kung anak ng Diyos, makati ang dila, di ba? Ibang pogi, gumagawa ng issue mga pasaway. Sir Emmy Alfonso. di ba? But anyway, expected na natin, di naman lahat ng tao matutuwa sa atin. Pero yun nga. Sana, itong ating pinag-aralan ngayon, nako mga kapatid, pag ito mabilisan natin, pag ito talagang sa atin na isa kabuhayan natin, unang-una, mga kapatid, dapat dapat maging maging mapagmatsyag lang muna tayo. Huwag muna tayong hahatol. Kung may mga plano, mas magandang huwag mo suluhin. Ilabas mo na. Sabihin mo. Huwag ka magsasarili. Para hindi ka mapagtama ang hinala. Pangalawa, kahit pa, sabi dito mga kapatid, tumama. Huwag ka kaagad magko-conclude. Hayaan mo munang marinig ang kanilang side. Huwag ka munang humatol. Pangatlo, sabi dito, mga minamahal kong kapatid,
Talk about the real or perceived problems before you can act on your conclusion. Okay? Pang-apat, sabi dito, willing to make sacrifice in order to achieve unity. Yan, ha? Ha? Kung kinakailangan may sakripisyo. Di ba? Ha? Gawin natin para mas lalong tumibay ang loob ng iglesia. Ha? When accused falsely or rightly, give a gentle answer. Kapatid, kung tama, tanggapin mo. Kung mali ang akusasyon sa'yo, paliwanag ka. Paliwanag ka. Ibig sabihin po, bro, may asim ka pa, kaya mga kapatid na biro sa alan. Diba? Oh. Ayan, mga kapatid, ha? Oh. At syempre, wala nang pinaka masaya dapat kapag nare-resolve o nasusolve yung problema. Kung may pangunahin mang pinakamasaya, bukod sa Panginoon, dapat tayo na yun. O, di ba? O, dapat tayo na yun. Amen po ba, mga kapatid? So, kaya ayan, hindi ko na ulitin. Alam ko namang sa mga nahuli dyan, pasensya na. O, ayan po, I think, sobrang dami ng ginintong aral ang ating natutunan for our lesson for this week. Sukat na kung ito talagang mapapasana all na lang talaga akong mga kapatid, no. Mapapasana all na lang talaga ako. Bakit po? Sana nga. Ay pag-pray natin na ito nga ang maging kalagayan. Ganito nga ang talagang status ng bawat iglesia natin. Ito, ganitong status, no? Anay maging ganito. Pag ganito ang attitude, values, character ng bawat nag-aangking anak ng Diyos, o sabihin na natin, total, mga Adventist naman tayo nag-usap dito, pero kay Sister Emmy Alfonso, idamay na rin natin siya, kahit hindi siya Seventh-day Adventist. Kaya ito naman talaga ang dapat na maging character ng lahat ng mga nag-aangking anak ng Diyos. Diba? Maunawain, hindi mapanghatol, hindi chismoso, laging hangad ang pagkakaisa at kapayapaan. Kung ganito ang ating kung ganito ang ating mga puso't isipan, ewan ko lang kung saan papasok si Satanas para guluhin ang iglesia. Diba? At syempre, katulad na banggit ko po kagabi, na hindi mangyayari ito, hindi, sa tulong ng biyaya ng Panginoon, ay hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na katulad ng kaisipan ni Kristo. Ano yung kaisipan ng ating Panginoon Kristo? Yan nasa Filipos 2:5. Hindi niya mas iniisip yun. Lagi niyang mas iniisip yung kapakanan ng iba. Kaya nga nagsakripisyo siya para sa atin. Kaya nga nung sabi, yung kaisipan na katulad ng kay Kristo, hindi mo laging iniisip na mas matino ka, mas magaling ka kaysa sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Mas iniisip mo alin? Yung ikabubuti nila, kaysa yung laging gusto mo, laging ikaw ang pabidad, ikaw lagi ang pinapansin. Pag di ka napansin, mag-aalboroto, kukuha ng mga kakampi. Ayun, magkakagulo tuloy. Sabi ni, sino ba ito? Dali lang, ha? Nelda Openda. Pasama po sa praying, gagawin 10 days of prayer sa SDA Church. Kagalingan ng mga. Sige po, Sister Nelda, kung di ko man maiano dito sa ating program ay sa aking pong private prayer niya. Evelyn Tayag, Sister Cap. Opo, maging disiplinado sa ating sarili, maging maunawain tayo sa ating kapatiran. Po tayong pagmumula ng human damage. Ay, tayo mga kapatid, praise God, sana all, di ba? Ay, syempre, kaisipan ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang humility, yung kanyang meekness. Pag yun ang napunta sa atin, sigurado ang iglesia, grabe. Kaya sabi nung Psalms 133, ay, kapag kaganda na makita na ang magkakapatid ay nagkakaisa. Yung mga kapatid, no? Masahin nga natin yung Psalms 133, mga kapatid, no? Grabe. Sana all talaga, sana all. Kapatid na blood relation, yung talagang atin po, mga kapatid, sa laman. Kaya mga kapatid, higit sa lahat sa Panginoon, ako, sana lang sabi. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmamasid o ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Ay, sana all.
Di ba? Sana all. Purihin ang Panginoon. Kaya yan, mga minamahal kong kapatid, I hope and pray na tayo po, ayan, napahaba yung iniisip natin maging maikli na yung ating Sabbath School lesson. Pero kasi, mga kapatid, ang gaganda ng mga take away ng ating pag-aaral ngayon. Kaya, purihin ang Panginoon. Una ang Panginoon. At syempre, papasalamat din ako na patuloy po kayong nagtsatsaga na nariyan. Matanong ko nga po, mga kapatid. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga kahit kaninong program, hindi naman consistent yung ay, okay pa po ba sa inyo? Kasi sa tingin ko, parang, okay pa po ba sa inyo na ituloy-tuloy natin itong ating programa? Ha? O, kasi, alam nyo, nagawa naman natin ito noon kasi parang halos ilan pa lang kaming gumagawa. Ngayon, halos punong-puno na po ng programa. O, kayo po dyan, mga kapatid. Ito, ano lang, random at ano. O, okay pa po ba sa inyo? Tuloy-tuloy yung natin. Tuloy pa rin natin yung programa. Nakikinabang pa po ba kayo? Ha? Hindi yung pakinabang na, nabibless pa po ba kayo? Nakikinabang po ba kayo dito po sa ating ginagawang sama-samang pag-aaral? Okay? Oh. Oh, wala po ba sa lesson about Godhead? Wala pa po. Wala pa po si Sir Emmy Alfonso kasi I think yung next natin, yung next Sabbath School lesson, quarterly lesson, Sister Emmy mukhang may kinalaman sa Christology. Ha? Sa ni Brother Marlon, ayan, kasama na. Sige, pang shoutout na po natin din ito. Marlon Bautista, thank you so much sa iyo, kapatid. Mercedita Magsipok, salamat. Nelda Openda, maraming salamat din po. Maripe de la Peña, thank you so much. At syempre, si Nanay Angelina Capistrano, hindi naman sasabi ng hindi yan, nanay ko yan eh. Salamat, Nanay, ha. Love you. Brother Ed Smarty, salamat. At si Kuya Edwin, syempre, hindi magsasabi yan ng hindi. Kuya Utloy ko yan eh. Desaban, ito si Kabayan. Si Kabayan, nandiyan na yung Stanley Mundok, no? Si Brother Dondon, syempre. O yung anak ko, hindi rin maganto, kaya Bubrags Almer, alangan naman. Small Farm, from Philip of Benguet, kapatid, no? Salamat, kapatid, no? Sana makarating ako dyan sa inyo. Liwayway Balagtas, yes po. Mga kapatid, by the way, meron tayong ngunting pakikipag-usap kay kapatid na Ruben ng Ngilada. Ano po, kay Big Brother tawag ko. Opo, bless kami kami palagi. Tuloy-tuloy po. Salamat si Sir Lala Gawain Santos dyan. Mga kapatid, sa December 28, last Sunday po ito last Sunday po ng taon, ay magkakaroon po kami ng usapan, munting usapan ito. Hindi, masabi kong hindi naman debate kasi may paglilinaw lang. May paglilinaw lang. Kasi pinaparatangan nila ako na dahil nabanggit ko nga na may pagpapatawad pa ng kasalanan kahit sa panahon ng close of probation. Syempre, kahit ako yun din ang alam ko dati na wala na pag close of probation. Pinag-uusapan natin dito, bayan na lang ng Diyos, hindi na yung mga talagang ayaw sa Panginoon. So, abangan nyo po. Kami ni Big Brother Ruben, ng Hilada. This coming December 28, ako ang affirmative. Yes na yes, makikinig din po sa inyo, Brother Richard. Sige. Sa ano po yon sa pag-aralan natin. Okay? So, ayan abangan nyo po. Abangan nyo po. At muli, salamat. At may dahilan ako para ituloy-tuloy pa rin yung ating pag-aaral. Nandyan din pala si kapatid na Clarence Santillana. Shout out bro, sabi ni Brother William Bo. Salamat kapatid na William Bo. Tama ba yung ko? Sino-sino pa ba yung nandito? Sister Arlen Sarte Moreno, maraming salamat din sige nga, tayo lang din naman dito. Gusto kong sige nga makita, i-shoutout ko kayo kung sino-sino pa. Sino-sino bang nandito pa? Pasensya na. Tol Dave Thompson, syempre. Ay, record. Sige, record mo, kapatid. Ano naman? Ayon. Ate Nida Manalang, syempre, yung piliin ko na lang yung mga hindi ko nabanggit, Crisel Bacobac. At muli, shoutout si Sir Arlen Sarte Moreno. Inuulit-ulit ko pong shoutout baka kayo regaluhan Nandyan pa ba? Magpapasko, mangingi tayo ng regalo. Di ba, kapatid?
Igsoong Rebel Saison Ragay. Oh, sino pa? Sino pa ha? Okay. Flor Arellano Sonoria ha, anin ko na lang. Si Sir Flor Sonoria. Tama ba? Oh, Sonoria. Ay, syempre, ang tinuturing kong younger sister Jenny Valdez. Salamat, salamat. Sister Eleanor Borja. At muli kay kapatid na Eds Marty. At shoutout ulit kay Pastor Joel Modeo. Nandiyan ka man o wala na. At syempre kay Sister Ana Lipital Corin Manipol. Salamat. Jen Villamarso. Salamat po sa iyo kapatid. Tita Lucy Di Guzman. Maraming salamat. Ha? Na tayong magatulan sa isa't isa. Ayan na. Basahin po. Romans 14:13. Ayan. Salamat Brother Marvin Tawide. Sino pa ba ito? Michael Liwag. Salamat sa iyo, kapatid na Michael Liwag. Nora Panganiban Medina. Thank you so much. Sister Janet Lucas. Thank you so much din po. Liwayway Balagtas. Thank you so much. At muli kay Tita Evelyn Garcia. Salamat po, Tita, sa patuloy na suporta. Muli, Sister Nelda Openda. Maraming salamat po muli, ha? Oh, at dito kay kapatid na Small Farm. Sana ma-invite mo ako, ha? Ma-invite mo ako dyan sa Benguet. Oh, shoutout po ulit, masugid mong follower forever. Forever na ata ito. Siyempre, Sister Emmy Alfonso. Thank you so much. Ay mga kapatid, sa mga hindi pa lang naman alam, pero sa mga regular follower at viewers natin, alam na si Sister Emmy Alfonso. Hindi po natin siya kapatiran, pero madalas po siyang nanonood sa atin. Okay? So, ano yung Matic brother doon? Tayo-tayo lang din naman. Matic na yan kay Sister Arlene Sarte, bro. Wala na yata eh. Umalis na. Sige lang. Umalis na. Ayaw marinig na, no? Ayaw marinig na. Namamasko tayo. Okay. Sino pa? Baka may hindi lang. Dito, ha? Jeramel, syempre. Jeramel Apostol, syempre. Ito sinaon siya Ming Bayaw. At ang ating mga kapatiran dyan sa Talimundok. Siyempre, sila ating Kuya Neil at Ate Jean Paloria. Sir Jim Malyare. Sino pa ba? Siyempre, basta lahat po ng ating mga kapatiran dyan sa Talimundok. Naon siya Ming Bayaw, mo na lang. Ibati mo na lang ko. At siyempre sa aking inaanak kay Abu Bragg Salmer. Thank you so much. Thank you. Sino pa ba? Mercedita Magsipok. Thank you so much sa inyo kapatid, ha? Maripe de la Peña. Thank you so much din po sa inyo. Sino pa ba? Baka may... Insan Lovell Cruz, kumusta? Nandiyan ka pa ba? Salamat di lang sa panonood, kundi pati sa pag-share. Opelia Ocero, thank you so much, kapatid. So, I think wala na akong nakalimutan. Ayan na. Tol Dave Thompson, syempre kay Mel, ha? Kay Mel. Salamat. Sino ito? Gege Galpal? Tama ba? Bobby Tambalke, kapatid. Tinuturing nating kapatid sa laman at sa Panginoon itong taong ito. Diyan naman sa Ojongan Romblon. Okay? So, I think wala na. Amen, kahit hindi pa SDA. Sabi niya, totoo. Sabi ni Tita Lu. Alright, so tayo po'y manalangin. Kabanal-banalan po namin Diyos. Maraming salamat po sa mga ginitong aral na aming natutunan na may patuloy kang bigyan ng kapakumbabaan katulad ng aming Panginoon Jesucristo upang anumang hindi pagkakasundo sa loob ng inyong iglesia ay malunasan. Patnubay na aking mga minamahal na kapatid na ito, mga taga-subaybay sa munting programang ito, na may patuloy maranasan ng inyong pag-iingat, pagpapala, dito sa lahat ng inyong labis-labis na biyaya at pagmamahal. Nadalain ko rin po ang mga isinasagawang gabi-gabing pangangaral, 10 days of prayer, Panginoon, naway ang mga nakatalagang magbabahagi ng kanilang mga talento para sa inyong kaluwalhatian. Patuloy niyong gabayan, pagpalain at bigyan ng katampatang kaalaman upang maisagawa nila ang kanilang mga gampanin. May nakita kayong pagkulang at pagkakasala, inyo kayong patawarin. Niling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng aming Jesucristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, nandiyan pa pala yung aking naon siya Ming Bayaw. Basta, kapatid na Jeremel Apostol, ha? Kumusta sa ating mga kapatiran dyan po sa buong dito, Talimundok Church. Sister Kyla din pala, no? Parang makita ko kanina, hindi ko lang baka wala na rin. Sister Kyla, thank you so much sa inyong panonood. Ayan, mga kapatid.
201 na lang, magpi-15,000 followers na po tayo. Praise God, no? Ha? O kung may mga kaibigan naman, Tet, nais na di naman ninyo ikakahiya na i-recommenda na i-follow tong ating Facebook page, eh, baka pwedeng pakiusapan yun, ano? Kung di naman kalabisan. Again, 201 followers na lang ang kulang, kasi kanina na ko 799, 14,799. So, 201 na lang. Magpi-15,000 followers na tayo. Praise God, mga minamahal kong kapatid. Purihin ang Panginoon. Ha? Salamat po sa inyo. Siyempre, pangnahin sa Panginoon. Salamat, salamat. Patuloy pong tandaan, wala pa ibang dahilan ng ating programa, kundi ang tayong lahat ay lalong mailapit sa ating Panginoon Jesucristo. Natatandaan nyo rin pong mahal ko kayo. Pero kahit kalimutan nyo na yan, pero ang wag na wag po nating kalilimutan. Patuloy nating tatandaan na tayo pong lahat ay tunay na tunay, mahal na mahal ng ating Panginoon. Ayan! So, mga kapatid, ay sabi ni Sister Emmy, mag-YouTube din po kasi nga natin, magpapatulong tayo talaga sa kasi hindi talaga ako marunong. May tumutulong sa akin noon, medyo may iba ng pinagkakaabalahan. At Brother Dondon, sa buong family ha, kumusta rin? Salamat talaga, Brother Dondon Ragay. Ayan ha, stay safe, stay healthy, ang lulubin ng Panginoon. Kita-kita po tayo bukas ng gabi at kung hindi man, kung kailan muling ipagkaloob ng Panginoon na tayo muling magsama-sama. Bye-bye! I love you! God bless!